O, ayan po, yung mga nabuhay sa buwis. So, mga nabuhay from taxpayers. Anyway, alam nyo, kasalanan din naman natin mga Pilipino yan. Diba? Unang-una sa pagboto. Anyway, hindi naman kasi natin malalaman hanggat di pa nanunungkulan. Pero nung nanungkulan ng 3 years, binoto pa rin. Kaya umabot na po ng ilang dekada. Diba? Yung mga ibang politiko. Tapos, diyan naman sa mga empleyado ng gobyerno, ewan. Diba? Oh, okay, anyway. Pangalawa, tayo kasi mga Pilipino, no? Makakita lang tayo ng buhay na marangya sa social media. Pina-follow na natin. Oh, kasalanan din naman natin eh. Oh. Tapos magko-comment pa sana all. Tapos may magtatanggol pa. May endorsement naman yan. Kaya kumikita ng ganyan. Yeah. Alam niyo po, naniniwala ako na kapag pinaghirapan mo talaga yung pera from your business, hindi mo basta-basta iaano yan. Hindi mo basta-basta pakakawalan po ang pera. Pero kapag ang pera nakuha mo sa madaling paraan, madali po yan i-shopping. Anyway, gaya na sinabi ko, kasalanan din naman natin mga Pilipino, mahilig tayo mag-follow, yung mga vloggers, mga influencer na ang rarangya ng buhay, tapos ay sana all, ganyan. Diba, tuwa-tuwa tayo sa ganyan eh. Na pinagkakakitaan tayo, lalo na yung nagiging porn poverty tayo, di ba? Porn poverty. Kung meron pong ano ba yung tawag doon? Ay pala poverty porn pala. Kung meron pong sex porn, meron pong poverty porn, sinasamantala yung kahirapan ng tao na ginagamit yung kahirapan para pagkakitaan. Yan po ang nangyayari sa atin ngayon sa Pilipinas. Makakita lang tayo ng marangyang buhay, magaganda ang yung lavish life nila. O sige, follow tayo, follow. O, 'di ba? Pinagkakakitaan talaga tayo. Hindi tayo nagpo-focus doon kung saan tayo matututo mag-business.